Talaga naman tuwan-tuwa ako sa mga comment nyo palagi sa mga vlog ko, kaya mas lalo akong ginaganahan at sinisipag sa pagmi-mini vlog. Sunday na, pero ngayon pa lang talaga ako nakapaglaba. Kahapon kasi intrams ng panganay ko, kaya hindi ako nakapaglaba. Tapos may bisita nga din ako dito sa bahay. Nagpunta kasi dito ang mga kapatid ko, pati na din hipag ko, kaya hindi din talaga ako nakapaglaba. At eto nga, ang dami ko pa din talagang kailangang trabahuhin. Tapos eto nga, maglalaba na ako at para naman makakilos ako ng maayos dito sa may labahan ko, ilalabas ko na muna itong e-bike. Natatawa nga ako dahil nung nakaraan na post ko, nagluto kasi ako doon ng spaghetti at sabi ko nga, pinaghandaan ko lang yung bagong member sa family namin. At ayun, napagkamalan pa akong buntis. Ang tinutukoy ko naman na bagong member sa family namin itong ang e-bike. Hindi ko na lang talaga i-share sa inyo. Baka mapansin nyo pa yung aesthetic naming gate. Hindi pa din kasi talaga yan naaayos ng asawa ko dahil napaka-busy pa din talaga niya. Ayaw din naman niyang ipagawa sa iba dahil babayad pa nga naman daw. Kung siya nga naman ang gagawa, materialis na lang ang bibilhin. Kaya lang, ang tagal din talaga bago magawa. May natutunan na naman kayo sa isa kong post dahil nga sa paghahanger ko ng short. Hindi nyo pala alam na ang purpose nitong palawit na to ay ganyan. Para hindi magpatak yung hinahanger natin ng mga short dahil minsan talaga nagpapatak yan. Hindi naman ganun kadami ang nilabahan ko dahil naglaban naman ako ng Miyerkules at nalabahan ko na nga din ng mga uniform ng mga anak ko. Pero pagod na pagod pa din talaga ako. Ganito siguro talaga kapag trentahin na mabilis na mapagod. Tapos eto naman mga tupiin ko, inutos ko na sa panganay ko na ilagay na sa kanya-kanyang lagayan. At habang naglalaba nga ako, pinapabantayan ko naman sa panganay ko ang bunsuhan ko at kapag nga ako'y nakikita ay nagliligalig pero maya-maya naman ay nakatulog din. Sobrang likot na talaga ng bunsuhan ko at minsan talaga ay nakakalabas kapag nakakalimutan sarahan yung pinto tapos yung gate namin hinaharangan ko lang naman yun ng lumang pinto at minsan talaga nakakalimutan din ng mga anak kong ibalik kaya ayun nakakalabas. Pagkatapos ko nga maglaba, eto nga binuksan ko na tong isa kong parcel at eto nga pala ay bago kong platuhan. Papalitan ko na yung platuhan ko dahil ganito nga yung mas gusto ko, yung mas malaki na at para mas madami na akong mailagay. At saka matagal na din humihingi sa akin ng platuhan ng aking ina, kaya ito bumili na ako ng bago. Tapos yung pinaglumaan ko yung ibibigay ko. Pero maganda pa din naman to ha. Hindi naman yan as in lumang-luma at iniingatan ko din naman talaga yan. Pero bago yan, eto nga naghugas na muna ako ng mga hugasin ko dito sa lababo dahil tingnan nyo naman tambak na tambak din talaga. Paghuhugasin ko pa nga sana ang panganay ko, kaya lang hindi na nga siya magkaintindihan sa pagbabantay sa kapatid niya tapos magsasagot pa nga din siya ng mga assignment niya. Hindi nga magkasya dun sa dati kong pinaglalagyan ng aking platuhan kaya dito ko na inilagay at ang ganda din naman tingnan nung dito ko siya mailagay. At ayan, may tao ba na ng mga tasa, baso, may lagay na din ng mga mangkok, plato at saka mga kutsara. Tapos pang matagalan na din talaga, makapal na din yung mga plastic, tapos hindi pa kinakalawang kaya pwedeng idirekta na lang natin dyan yung mga hinugasan nating plato. Tapos yung luma kong platuhan, itinabi ko na muna at kapag nagpunta na ulit dito ang kapatid ko, ipapadala ko na lang. Syempre, pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, eto naglinis na din ako dito sa buong kusina. Pagkatapos ko maglinis sa kusina, dito naman sa sala, hindi naman masyadong madumi dito kaya nagpispis na lang ako ng sahig. Wala ngang nanggugulo dahil natutulog ang bunsuhan ko kaya pati itong panganay ko nakapagsagot na din ng assignment.